Mahal kong Maria Clara. Ay, nakakakilig. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Ama. Pwede akong mabuhay araw-araw na ito lang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat ay parang tinapay. Binubusogin nito ang aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik ulit? Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po yun, Ama? Si Ibarra, babalik na ng Pilipinas. Ha? Talaga? Hindi ba ako nananaginip, Ama? Hindi ka nananaginip! Hindi ka nananaginip, anak! Ay, saya-saya ko, Ama! Kailan ko siya babalik? Sa susunod na linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. Oh, anak, huwag ka sanang malungkot. Hindi po, Ama. Nakapaghintay nga ako ng 7 taon, 7 araw pa kaya. Napakasaya ko, Ama. Masaya rin ako sa iyo, anak. Magandang hapon sa inyo. Kayo pumasok na at ang ating tigil magpisimulan. Mga kapatid, maraming salamat nga pala sa inyong pagdalaw ngayong gabi. Isang karangalan ang makasama ang pinakamahalagang tao sa ating bayan. Ito nga pala ang aking kapatid, si Isabel. Narito ang kagalang-galang na si Padre Damaso na matagal nang naglilikod bilang Cora Parroco ng San Diego. Kapitan Tiago, ikaw ay mabuting kaibigan. Isang karangalan ang narito sa iyong pigil. At syempre, narito rin si Padre Salve, isang ospitalong pari mula sa Maynila. At syempre, hindi rin mawawala sa anumang pigil ang napakabagsik na Ginoo at gilang na si Don Tiburcio at napakagandang si Doña Victorina. Salamat, Kapitan Shadow. Siyempre, hindi ko ito palalampasin. Ganito ako siya. At higit sa lahat, nais ko rin ipakilala ang binatang bagong balik mula sa Europa, ang anak ng aking mahal na kaibigan si Don Rafael, ang hinahangaang si Crisostomo Ibarra. Isang karangalan makasama kayo. Ako po ay nagpasalamat sa mainit na pagtanggap. Crisostomo, mabuti at nagbalik ka. Sana'y natutunan mo sa Europa ang tunay na pag-respeto sa kanya. Kapag mas, tuturuan ko kong pagkagaan, tao, bata, at paganda. Ayon sa kanilang pagkatao, hindi sa kanilang posisyon. Mga kapatid, ituloy natin ang kasiyahan. Marami pa tayong alak at pagkain. Magandang umaga. Saan ang bakit ang ama? Paumanhin Ginoo, sino kayang bangkay ng iyong ama? Otos ni Padre Damaso, itinapon ito sa ilog. Walang katarungan. Tarubang ka lang ngayon? Mga anak, kumain na kayo. Pasensya na mga anak, ito lang ang meron tayo. Sarap ito, inay. Mas masarap ba kaysa sa pagkain sa kumbento? Inay, bakit galit ang mga Cora? Bakit gusto niya ako para sa akin? Anak, huwag kang mag-alala at ipagdasal na lang natin mo. At tiyak, gagabayan tayo ng Diyos. Saan si Crispin? Tinataw niyang piras kong binto. Hindi po totoo! Mga bata pa ang aking anak!
Sumama ka sa amin, Crispin! Huwag niyo pong dalhin ang kapatid ko! Wag! Huwag niyong dalhin ang anak ko! Maya Clara. Kapag nga Maya Clara, na iniwan ko. Well, hindi ka nagbabago kahit isang araw. Susto, yan ba ang tingin mo sa akin? Ngunit ikaw, ibang-iba ka na. Parang mas malalim na iniisip mo ngayon. Maraming akong matutunan sa Europa. Maraming mga tanong na bumababag sa akin, sa ating bayan, sa ating mga tao. Ay tila, nasa dilim pa rin. Ngunit narito ka na. Siguradong may magagawa ka para sa bayan. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit ka nag-aral sa ibang bansa? Oo, Maria. Ngunit hindi madali. Maraming mga balakid. Ang gobyerno, ang simbahan, ang ating mga kababayan. Ngunit, sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ay nagbibigay ng lakas sa akin. Magpapaalam mo na ako. Ngunit tandaan mo, ikaw pa rin ang inspirasyon ko. Ang aking pangarap ay para sa bayan. Ngunit higit sa lahat, para sa ating dalawa. Ipangako mo sa akin na mag-iingat ka. Ayaw kong makitang nasasaktan ka dahil sa mga plano mo. Mag-iingat ka. Ikaw! Nasaan ang anak ko? Ibalik mo ang anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crisostomo, alam mo ba na ang iyong mga plano ay nagdudulot ng kapahamakan sa ating simbahan? Ang pagtayo ng paaralan ay isang tahasang pagsuway sa ating mga tradisyon. Padre Damaso, di ko nais alabagin ang simbahan. Ang aking layunin ay magbigay ng kaalaman sa mga kabataan at upang makipaglingkod sa ating bayan at maging tapat sa Diyos. Tinuturing mo bang tama ang magtayo ng paaralan na hindi sa ilalim ng kontrol ng simbahan? Tinuturing mo bang hindi ako nakakaalam ng mga bagay na ganito? Ang mga pagbabago mo ang magiging simula ng kapahamakan sa ating relihiyon. Mga kaibigan, huwag sana tayo magtulakan ng galit. Si Ibarra ay isang kabataang may mabubuting layunin. Hindi ba't hindi naman tayo pwedeng magtakda ng mga hadlang para sa edukasyon? Hindi mo ba naiisip, Crisostomo, na ang bawat hakbang mo ay nagsisilbing kalaban ng kapangyarihan ng mga praile? Kung magpapatuloy ang iyong mga hakbang, ikaw ay magbabayad ng malupit na presyo. Hindi ko nais makipaglaban sa inyo. Ako nagbalik lamang upang makiglingkod sa ating bayan. Ang mga pagbabago ay hindi laban sa simbahan, kundi para sa pangalan ng ating bayan. Ang edukasyon ay hindi para sa isa, kundi para sa lahat. Ang batang iyan ay may mga lihim na hindi mo alam, Kapitan. Hindi mo ba nararamdaman ang kanyang mga plano? Ay malalagay sa alangan ng ating kayusan. Isa siyang taksil sa atin at hindi lang sa simbahan, kundi pati na sa mga taong namumuno sa bayan. Oo, tama ka. Si Crisostomo Ibarra ay nagbalik, hindi bilang isang tapat na anak ng bayan, kundi bilang isang banyagang tagapaghasik ng kaguluhan. Mag-ingat ka, Kapitan. Hindi ko nais ang kaguluhan nito. Ang aking layunin ay magbigay ng liwanag, hindi makasik ng dilim. Ngunit kung ituring niyo akong taksil, wala akong magawa.
kundi tanggapin ang inyong opinion. Ngunit sana ay magbukas pa inyong mga mata sa darating na panahon. Naway hindi ka magsisi, Ibarra. Ngunit tiyak ko na ang iyong mga hakbang ay magdudulot ng malaking kasalanan na hindi mo matatakasan. May tatawag niyo bang trabaho ang pagsisermon? Abay, oo naman! Paano mo naman nasabi? Hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw at nagdadabog, siya'y tumataba. Meron ba kayong pinag-uusapan kanina? Ituloy nyo. Nabanggit kasi ni Senyor Ibarra ang tungkol sa pagpapatayo niya ng paaralan. Tungkol yan pala. Wala akong alam sa arkitektura. Kapag paaralan kasi ang ating pinag-uusapan, kailangan natin ng eksperto. Eksperto? Wala na talagang mas tatanga pa sa mga Indio. Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng 4 na dingding at maglagay ng bubong? Ano pa bang kailangan sa isang paaralan? Alam mo kasi, ang mga Indio, kapag meron na silang pinag-aaralan, meron na silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para sayangin ang pira. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas na ito ay pinarurusahan na ng Diyos. Namatay siya sa bilangguan. Ano bang nangyayari? Si Ibarra ay nagtangka ng rebelyon at narito ang lihim ng mga plano. Dahil nyo sa kagubatan at itali nyo doon, hayaan nyo sa mamatay at mabulok sa gitna ng kagubatan. Yan ay maling paratang. Wala akong ginawang masama sa bayan. Crisostomo! Ama, tigilan niyo sila. Ano magagawin ko? Crisostomo! Ano ka, anak? Ibarra, magtago ka dito. Ako na bahala sa kanila. Bigas, hindi kita kaayang iwan. Mas mahalaga ang buhay mo para sa bayan. Lumayo ka at bumalik ng mas malakas. Inay! Inay! Ako po ito si Basilio! Crispin! Basilio! Huwag niyo akong iwan! Inay, patawad. Kung hindi ko kayo naiingatan. Pangako, magiging mabuti akong anak. Hindi ko kayo malilimutan. Bata, tumakas ka na. Ilibing mo ang iyong ina at huwag mo kalimutan ipaglaban ang katarungan. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iuurong ko na ang kasal ninyong dalawa ni Senyor Crisostomo Ibarra. Ama, huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking desisyon. Pero huwag kang mag-alala, anak ko. Ikakasal ka pa rin. Ama! Gusto kong pakasalan mo ang pinsan ng aking bayaw, ang pamangkin ni Don Tiburcio di Espadanya, si Alfonso Linares. Padre Damaso. Bakit? Nag-aarte ka? Napakaswerte mo dahil pumayag ang pamangkin kong pakasalan ng isang babaeng hindi naman mahigitan ng aking ganda. Doña Victorina. Ikaw! Huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw magkaroon ng gulo. Maria Clara, iha. Siya ang gusto kong pakasalan mo. Tumahimik kayong lahat! Wala kayong karapalan diktahin ang aking puso. Ang aking puso ay nilikha para lang kay Ibarra. Si Ibarra lang at wala ng iba. Sinisigawan mo ba kami? Oo, dahil hindi niyo pinalagahan ang aking puso. Napakabastos mong babae ka! Iha, makinig ka sa akin.
Si Linares ang gusto kong pakasalan mo. Kung ayaw mo magpakasal sa kanya, magmamadri ka. Anong pipiliin mo? Anong karapatan niyo pagpiliin ako? May karapatan ako dahil ako ang iyong tunay na ama. Maria Clara, ito ba talaga ang iyong desisyon? Oo, Madre. Wala na akong magagawa. Ito ang hiling ni Padre Damaso. Ito ang magliligtas sa dana ng aking pamilya. Maria Clara, ito ang tanging daan upang iligtas ang iyong kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Ang buhay nito ay mabayama at malapit sa Diyos. Handa ka na bang iwan ang buhay sa labas at iligmon sa Panginoon? Oo, Madre. Sa Diyos ko ialay ang aking sarili. Ito ang tanda ng aking pagtalikod sa makalupang buhay. Nobis Maria, Dios in Dic nobis Maria, quam Iesus Dei. Hindi, yes, hindi. Kaya... Yan ay maling paratang. Wala kong gilasaw. Ay. Hindi po totoo yan! Mga bata pa ang ito? Huwag yung nailangan ako! Alam kung